Good morning guys. Kasabong sa Luis Mindanao, lalong-lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kaliao Kasabong TV, sa aking mga viewers. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko konting tips sa inyo tungkol sa kalaman ko sa pag-alaga ng manok, kung paano natin piliin ang isa kalinyada sa gagamitin natin materials, babae, lalaki, parang hindi tayo lugi sa ginagastos natin. Kung paano ang proseso, ituturo ko sa inyo. Ito, ipakilala ko na to sa inyo. Ito siya ang anak pala ng kinukuntin ko nga babaeng walang buntot. Marami ito silang magkapatid, kaya lang lahat sila normal, may mga buntot. Yan. Ito siya, 4 months pa lang ito. Yan. Itong mga linyada na ito, yung tukong ko kasi, yung walang buntot, parang hawakan mo parang buko yun, bilog na bilog, lalong walang buntot. Kasi malaman talaga ang pitso, hindi manipis ang pitso yun, hindi pitsuhin yung inahin na yun. Tapos pinarisan ko rin sa lalaki, ang ama nila nito kulay pula, maganda dig pangatawan, hindi rin pitsuhin. Kaya ang mga anak, walang kahit isa man lang nitong manipis ang pitso o payatin sa magkapatid. Lahat sila mula pagkasisiw maganda na ang pangatawan, hindi tulad ng materialis natin na nialagaan na manipis ang pitso, payatin. Ang magiging anak yan nakukuha din sa mga inahin o sa ama nga pitsuhin din, manipis ang pangatawan. Antayin pa natin yan kapag haba ng tahid, maputulan na yan, 1 taon na, bago pa gumanda-ganda ang pangatawan. Pero kahit gumanda-ganda ang pangatawan yan, kahit may edad na, yung mga manok na pitsuhin o kaya yung manipis, kasi may linyada kasi sa isa ka manok nga manipis lang talagang katawan, ang ikagandag katawan yan bumigat lang konti, pero hindi talaga tulad sa mga linyada nga makapal ang mga pitso ang laman na siksik talaga, hindi sila pitsuhin. Ang manok kasing pitsuhin, labas talaga ang buto yan sa pitso kahit gumaganda pa ang katawan. Hindi tulad ng mga manok nga tulad nitong mga linyada na ito na malaman ang pitso, hindi sila pitsuhin, hindi manipis ang pitso. Yan ang magandang mamanukin natin gamiting materialis ngayon, tulad ng mga ginagawa ko sa pagpili ko sa babae lalaki. Kasi sa kamahal ng bilihin natin, tapos ang mamanukin natin mga manipis ang pangatawan, luging-lugi tayo kasi bili na bili tayo ng pagkain ng mga manok, gastos na gastos tayo. Tapos antayin pa natin na magkaroon na ng mga 1 taon, may 1 taon bago pa gumanda ang mga tawan. Kasi hindi mabili ang manok, alam nyo ba, para sa inyong mabaguhan pa lang, kapag hindi maganda ang pangatawan. Kasi ang binabayaran ngayon sa namimiling manok, kahit kayo naman o ako ay bibili, ang binabayaran yung pangatawan sa manok at saka yung performance sa kalinyada. Hindi bali kung may kamahalan, basta mahusay, maayos ang performance sa isa kalinyada sa manok, yan ang binibili karamihan sa nakakaintindi sa manok. Pero yung mga linyada nga mga manipis, mga payatin na lahi, nabibili lang naman yan sa mga baguhan pa lang na nagsimulang mag-alagang manok. Pero yung mga datihan na may alam na sa manok, namimili na yan sila sa mga magandang pangatawan. Kasi hindi na yan sila bibili ng sila pa ang magpagandang katawan. Bago niyan bibilhin yan kahit may kamahalan, kailangan maganda ng pangatawan. Hindi na sila ang magpaganda pa ng pangatawan. Yan ang totoo dito sa pag-alagag manok. Kaya maibigay kong tips sa inyong mabaguhan pa lang, pipiliin nyo talaga ang linyada sa isa manok na maganda ang performance, number 1 yan, ang record. Pagkatapos maganda ang hipo sa pangatawan. Simulaan nyo sa babae, yung tinuturo ko sa inyo, makapal ang laman sa
pitso niya hindi manipis, tapos parisan yung lalaki nga maganda din ang pangatawan para ang mga anak magmana yan sila kanila nga mga maganda ang katawan, hindi manipis ang pangatawan, hindi tayo lugi sa ginagastos kasi pag sabi natin na mag-out magbenta tayo, mabili ka agad ang ating mga manok kapag maganda ang pangatawan. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpanood. Bukas ulit ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Bye-bye.